sa oras na ito. Tayo ay nagtitipon dito ngayon upang pag-usapan ang kahalagahan ng dula sa ating buhay at lipunan. Ang dula ay isang makapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin, kaisipan at mga isyu na nangyayari sa ating lipunan. Ang paglikha ng dula ay isang malikhain at sistematisadong proseso na kinabibilangan ng pagsusulat ng script, pag-aaral at pagbuo ng mga karakter, pagpaplano ng mga tagpuan at disenyo ng set, pagpili at pagsasanay ng mga aktor at iba pang mga aspeto ng produksyon. Ang bawat yugto ng proseso ay mahalaga upang maibigay ang pinakamahusay na pagpapalabas. Ang pagtatanghal ng dula ay ang proseso ng pagsasama-sama ng mga elemento para sa produksyon. Ito ay kinabibilangan ng mga ensayo, paghahanda ng mga props at kagamitan at iba pang mga gagamitin para sa pagtatanghal. Ang entablado ay ang lugar kung saan ginaganap ang dula. Ito ay kinabibilangan ng iba't ibang mga bahagi tulad ng entablado mismo, mga backdrop at ibang elemento na nagbibigay ng tamang ambience sa kapaligiran ng pagtatanghal ng dula. Mayroong iba't ibang mga uri ang dula tulad ng trahedya, komedya, experimental at marami pang iba. Ang pagpili ng uri ng dula ay mahalaga upang maipakita ang tamang emosyon at mensahe na nais iparating sa isang dula. Yung pagsasalin at adopsyon ay nagbibigay daan sa mga manonood na maunawaan at ma-appreciate ang mga kwento mula sa iba't ibang mga pamayanan at kultura. Ang dula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa wika at kultura. Sa pamamagitan nito ay nagpapahayag tayo ng tauhan na nagiging mahalaga ang paggamit at pagpapalaganap ng sariling wika at kultura. Ang mga dula ay maaaring gumamit ng simbolismo at metapora upang magbigay ng mas malalim na kahulugan at magpapahayag ng mga ideya. Ito ay nagbibigay ng mga pagsasalaysay na hindi lamang literal na nagpapahayag ng mga pangyayari, kundi nagbibigay rin ng mga kahulugan at mensahe sa mga manonood. Ang mga nabanggit na ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto at proseso sa paglikha at pagtatanghal ng isang dula. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura at lipunan na patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kamalayan ng mga manonood. Bakit kaya may dula? May iba't ibang mga dahilan kung bakit mayroon tayong dula. Narito ang ilan. Ekspresyon ng sining. Ang dula ay isang anyo ng sining na nagbibigay daan sa mga manunulat at iba pang mga nasa larangan ng teatro na maipahayag ang kanilang kreatibidad at talento. Pangalawa ay pagpapahayag ng mga kwento. Sa pamamagitan ng dula, maaaring maipahayag ang mga kwento at mga mensahe sa pamamagitan ng mga tagpo, mga dialogo at mga pagganap. Ang dula ay nagbibigay daan sa mga manonood na makaranas ng iba't ibang mga kwento at magkaroon ng mga emosyonal na karanasan. Pagpapakita ng mga isyong panlipunan. Ito ay nagbibigay ng boses sa mga isyong nagpapahayag ng mga mensahe na maaaring magdulot ng kamalayan at pagbabago sa lipunan. Pagpapalaganap ng kultura at tradisyon. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa kultura ng isang bansa o pamayanan dahil nagbibigay ng pagkakataon sa mga manonood na maunawaan at ma-appreciate ang mga kahalagahan at kaugalian ng isang particular na kultura. Edukasyon at pagpapalawak ng kaalaman. Ito ay nagbibigay ng mga karanasan sa mga manonood na nagpapahalaga sa kahalagahan ng pag-aaral, kritisismo at pag-unawa sa mga pangyayari sa buhay. Ito ay maaaring gamitin bilang bahagi ng kurikulum sa mga paaralan upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto at mga aral. Aliw at pampalipas oras. Ang mga manonood ay maaaring mag-enjoy sa mga tanghalan at magkaranas ng mga emosyonal na karanasan sa pamamagitan ng dula. Pagpapalawak ng imahinasyon at kreatibidad. Ang pagdudula ay nagbibigay daan sa mga manunulat, direktor at mga aktor na palawakin ang kanilang imahinasyon at kreatibidad sa mga pamamagitan ng paglikha ng mga kwento, karakter, paghahanap ng mga paraan upang maipakita ang mga ideya at pagpapalakas ng kumpiyansa at kakayahan. Ang pagtatanghal sa harap ng ibang tao, lalo na sa entablado, ay nagbibigay daan sa mga aktor na palakasin ang kanilang kumpiyansa at kakayahan sa pagsasalita at pagganap. Sa bawat pagtatanghal, sila ay nahahasa at nagiging masanda na harapin ang mga hamon at magpakita ng kanilang husay sa larangan ng pag-arte at pagpapahayag ng emosyon at pagpapalabas ng damdamin. Sa pamamagitan ng mga tagpo at mga dialogo, ang mga aktor ay nagbibigay buhay sa mga karakter at nagpapakita ng iba't ibang mga emosyon tulad ng tuwa, lungkot, galit, takot at pag-ibig at pagpapalaganap ng pagkakaisa at pangkalatang mensahe. Ang dula ay maaaring magsilbing isang instrumento upang palaganapin ang pagkakaisa at pangkalatang mensahe sa mga manonood sa pamamagitan ng mga kwento at mga karakter na nagpapahayag ng mga pangunahing mga mahalaga tulad ng pag-ibig, pagkakaisa, katarungan at kabutihan.
Ang mga dula ay maaaring magdulot ng inspirasyon at pagkakaisa sa mga manonood. Ito ay isang plataporma para talakayin at pag-usapan ang mga sosyal, politikal at kultural na mga isyu. Sa pamamagitan ng dula, maaaring magkaroon ng malalim na pag-unawa at pagbabago sa mga isyong ito. Pagpapalaganap ng kritikal na pag-iisip. Ang pagdudula ay nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip sa mga manonood sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-analisa ng mga kwento, karakter at mga mensahe sa isang dula. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga mahalagang dahilan kung bakit nagdudula ang mga tao. Dahil ang dula ay isang malikhain at makahulugan at kapanapanabik na sining na nagbibigay buhay sa mga kwento at nagpapahayag ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtatanghal. Mayroon ding mga mahalagang kontribusyon ng dula na hindi masyadong napapansin. Una ay ang dula bilang terapiya. Ang pag-arte at pagtatanghal ng dula ay maaaring gamitin bilang isang paraan ng terapiya dahil ito ay tinatawag na drama therapy. Pangalawa ay dula bilang edukasyon. Bukod sa pagiging isang sining, ang dula ay maaaring gamitin bilang isang epektibong paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Sa pamamagitan ng pagganap at pagtatanghal, ang mga mag-aaral ay maaaring maipakita ang kanilang kasanayan sa pagsasalita, sa mga konsepto at pagbuo ng malalim na pagkakaunawa sa mga kwento at mga karakter. Dula bilang pagpapahayag ng mga isyong panlipunan. Ito ay karapatang pantao at iba pa. Nagbibigay ng boses sa mga isyong ito at nagpapahayag ng mga mensahe na maaaring magdulot ng kamalayan at pagbabago sa lipunan. Dula bilang pagsasalin ng kasaysayan. Ang mga historikal na dula ay maaaring magsilbing isang paraan ng pagsasalin at pagpapalaganap ng kasaysayan. Sa pamamagitan nito ay maunawaan at ma-appreciate ang mga pangyayari at mga tao sa kasaysayan ng isang bansa o kultura. Dula bilang paghahanda sa pagpapahayag. Ang pagsali sa mga dula at pagsasanay sa pagganap ay maaaring magsilbing isang mahusay na paghahanda para sa pagpapahayag sa harap ng ibang tao. Dula bilang kasangkapan sa pag-aaral ng wika. Ang pagsali sa mga dula at pagsasanay sa pagganap ay maaaring maging isang epektibong kasangkapan sa pag-aaral ng wika. Ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang magamit at maipractice ang mga salita, gramatika at iba pang mga aspeto ng wika sa isang malikhain at aktibong paraan. Ang dula ay hindi lamang isang sining, kundi mayroon ding malalim na kahulugan at mga potensyal na maaaring ma-explore at maipakita sa iba't ibang larangan. Sa mundo ng dula, tayo ay hinahamon na maging malikhain at mapanuri sa bawat tauhan sa ating ginagampanan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbago ng perspektibo at makita ang mundo sa iba't ibang pananaw dahil nagbibigay ito sa atin ng kakayahang maipahayag ang ating mga ideya at saloobin sa isang malikhain at epektibong paraan. Ang dula rin ay isang mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang bansa dahil nalalaman ng mga kwento na nagpapakita ng mga karanasan, mga suliranin at mga hamon na kinakaharap ng isang lipunan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maunawaan ang ating kasaysayan at ang mga pangyayari na nagbago sa ating lipunan. Ito ay nagpapakita ng galing ng mga manunulat, direktor, aktor na nagtatrabaho ng sama-sama upang makabuo ng isang makabuluhang palabas. Ang pagsasama-sama ng mga talento at kahusayan sa dula ay nagbibigay daan sa paglikha ng isang kamaghamanghang karanasan para sa mga manonood. Narito ang ilang halimbawa ng mga posibleng laman ng dula. Kwento ng pag-ibig. Ang dula ay maaaring mag-focus sa mga kwento ng pag-ibig. Kadalasan may mga tauhan na nagmamahalan, nag-aagawan o naghihiwalay. Ito ay naglalaman ng mga emosyon, pagkakamali at pagkakataong nagmahal at magpatawad. Maaaring maglaman ng mga dula na magpapakita ng suliring panlipunan tulad ng kahirapan, korupsyon at diskriminasyon. Naglalayong magbigay ng kamalayan at magsulong ng pagbabago sa lipunan. Ang mga historical drama ay naglalaman ng mga kwento mula sa kasaysayan kung saan ang mga pangyayari at mga kilalang personalidad ay binibigyang buhay. Ang mga komedya ay naglalaman ng mga nakakatawang sitwasyon, mga halokohan, mga kabalbalan ng mga tauhan. Ito ay naglalayong magbigay ng aliw at katatawanan sa mga manonood. Ang mga dula ng trahedya ay naglalaman ng mga malalalim at mapanghamong kwento na nagtatapos sa malungkot at malalang mga pangyayari. Fantastiko o pantasya. Ang mga dula na may temang pantasya ay naglalaman ng mga kwento na may mga elemento ng kaharian, mahika o mga nilalang na hindi totoong nag-e-exist. Ito ay naglalayong mang-akit at magbigay ng kakaibang karanasan sa mga manonood. Socio-political na issue. Ito naman ay sa lipunan. Ito ay naglalayong magbigay ng kamalayan at magpukaw ng kritisismo sa mga manonood. Ang dula ay isang uri ng sining na nagpapakita ng mga pangyayari at kwento sa pamamagitan ng pagganap ng mga aktor sa entablado. Ito ay
pagsisikap ng mga manunulat, direktor at mga aktor. Ang mga elemento ng dula ay kinabibilangan ng sumusunod. Talasalitaan. Ito ay isang script. Ito ay binubuo ng mga dialogo, monologo at mga soliloquy na nagpapahayag ng mga saloobin, emosyon at mga pangyayari sa kwento. Tauhan. Sila ang nagbibigay buhay sa mga papel sa pamamagitan ng kanilang pagganap. Ang mga tauhan ay may iba't ibang personalidad, layunin at mga suliranin na nagbibigay ng komplikasyon at interes sa kwento. Tagpuan. Ito naman ay maaaring isang tunay na lugar o isang imbentadong mundo na nilikha para sa dula. Ang plot. Ito ay binubuo ng mga eksena, mga tunggalian, mga pagbabago sa kwento na nagpapalawak sa kwento at nagbibigay ng tensyon at interes sa mga manonood. Ang tema. Ito ay maaaring tungkol sa pag-ibig, kapangyarihan, katurungan o iba pang mga mahahalagang konsepto na nais bigyang diin ng mga manunulat. Ang direksyon. Ito naman ang direktor. Siya ang nagpapasya sa mga aspektong teknikal at artistic ng produksyon upang maipresenta ng maayos ang kwento. Disenyo ng set. Ito naman ay ang nagbibigay ng visual na representasyon ng mga mundo ng dula. Musika at tunog. Ang musika at tunog ay nagbibigay ng emosyon at ambience sa dula. Ito ay maaaring kasama ang mga tunog ng musika, tugtog ng mga instrumento o mga tunog na nagpapahayag ng mga pangyayari sa kwento. Mga genre. Ito naman ay ang bawat genre na nagbibigay ng iba't ibang tono, tema at karanasan sa mga manonood. Costume at makeup. Ang mga costume at makeup sa dula ay nagbibigay ng visual na aspeto sa mga tauhan. Ito ay nagpapakita ng kanilang karakter, panahon at kultura, at ang mga ito ay nag-aambag sa pagbuo ng mga tauhan at pagpapalawak ng kwento. Ang ilaw. Ito ay maaaring gamitin para magbigay diin sa mga eksena, magpalit ng mood o magbigay ng pagsasanib sa mga elemento ng produksyon. Mga teknikal na elemento. Ito naman ay ang impact at kahalagahan ng mga eksena sa dula. Ito ay nagbibigay ng mga espesyal na epekto at kahulugan sa mga manonood. Mga nilalaman at tema. Ang mga dula ay maaaring maglaman ng iba't ibang mga tema at mga mensahe na may kinalaman sa mga pangyayari sa totoong buhay tulad ng pag-ibig, pamilya, kalayaan, karapatan, kahirapan at iba pa. Ang mga ito ay nagnilayang magbigay ng kamalayan, pag-unawa at pagpapahalaga sa mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. Ang bawat estilo ay nagbibigay ng sariling tatak at pagkakaiba sa mga dula. Interaksyon ng mga tauhan. Ang mga interaksyon ng mga tauhan sa dula ay nagpapakita ng mga relasyon, tensyon at pagbabago sa kwento. Ito ay naglalayong magpahayag ng mga kaganapan at pag-unawa sa mga karakter sa pamamagitan ng kanilang mga salita, kilos at reaksyon. Mga pagsasanay. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga aktor na maunawaan ang kanilang mga karakter, maipakita ang tamang emosyon at pagganap at magbuo ng malalim na koneksyon sa kanilang mga kapwa-aktor. Publiko at epekto. Ang mga reaksyon, pagsasaliksik at pag-unawa ng mga manonood ay mahalagang bahagi ng dula. Ang epekto ng dula sa mga manonood ay maaaring magdulot ng kasiyahan, pagkamangha, pagkakaisa, pagpapalawak ng kaalaman at iba pang mga emosyon at karanasan. Ito ay isang sining na patuloy na nag-evolve at nagpakita ng iba't ibang karanasan, perspektibo at mga isyu na kinakaharap ng lipunan. Ang bawat dula ay may sariling estilo, tema at pagkakabuo na nagbibigay ng kahulugan at halaga sa sining na ito. Sa pamamagitan ng dula, ang mga manonood ay nagkakaroon ng pagkakataon na magpakalunod sa mga kwento, makapag-isip at makaranas ng iba't ibang emosyon. Ito ay nagbibigay sa atin ng platform na maipahayag ang ating mga saloobin at maging instrumento ng pagbabago. Ang dula ay nagiging isang espasyo kung saan tayo ay malayang makapagpapahayag ng ating mga opinyon at mabigyan ng boses ang mga hindi napapakinggan sa ibang mga plataforma. Ito ay sa pamamagitan ng mga dula. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipakita ang iba't ibang kultura, tradisyon at mga paniniwala dahil nagbibigay ito sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at paggalang sa iba't ibang uri ng tao at ng ating lipunan. Nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na maipakita ang mga konsepto at mga aral sa isang mas engaging at kapanapanabik na paraan. Sa kabuuan, ang dula ay isang makapangyarihang sining na naglalaman ng mga kwento, mga emosyon at mga aral na nagbibigay daan sa atin na mag-isip, magpalawak ng kaalaman at magkaroon ng koneksyon sa iba. Ito ay isang espasyo ng pagpapahayag, pagbabago, pag-unawa at pagpapalawak ng kultura. Bukod dito, ang dula ay nagbibigay rin sa atin ng pagkakataon na maipakita ang ating kakayahan sa pagpapakita ng iba't ibang emosyon. Hinahamon na maipakita ang iba't ibang uri ng emosyon mula sa kasiyahan, kalungkutan, galit, takot at iba pa. Sa bawat palabas, tayo ay nagtutulungan, nagkakaisa at nagbabahagian ng mga karanasan. Ito
ay nagpapakita ng ating kakayahang makipag-ugnayan at makipag-ugnay sa iba. Higit sa lahat, ang dula ay nagbigay sa atin ng pagkakataon makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa ibang tao. Ito ay isang espasyo ng pagpapahayag, pagbabago, pag-unawa at pagpapalawak ng kultura. Bukod dito, ang dula ay nagbibigay rin sa atin ng pagkakataon na maipakita ang ating kakayahan sa pagpapakita ng iba't ibang emosyon. Hinahamon na maipakita ang iba't ibang uri ng emosyon mula sa kasiyahan, kalungkutan, galit, takot at iba pa. Sa bawat palabas, tayo ay nagtutulungan, nagkakaisa at nagbabahagian ng mga karanasan. Ito ay nagpapakita ng ating kakayahang makipag-ugnayan at makipag-ugnay sa iba. Higit sa lahat, ang dula ay nagbigay sa atin ng pagkakataon makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa ibang tao. Ito ay nagpapakita ng ating kakayahang makapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng iba, sa ating kasaysayan. Ginamit ang dula bilang isang paraan upang ipahayag ang mga saloobin ng mga tao laban sa mga pang-abusong leader. Ginamit ito bilang instrumento upang magbigay ng impormasyon at edukasyon sa mga tao. Ang dula ay may malalim na kasaysayan na umabot pa sa mga sinaunang panahon mula sa mga sinaunang Griego at Romano. Maraming kilalang manunulat at dula ang nagbigay ng malaking ambag sa kasaysayan ng dula tulad ni William Shakespeare, Anton Chekhov, Henrik Ibsen at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga dulang nagwagi sa kasaysayan ng teatro sa Pilipinas. Walang sugat ni Severino Reyes. Ito ay isa sa mga pinakatanyag at pinakamahalagang dula sa panitikang Pilipino, ang Paglilitis ni Mang Serapio. Ito ay isang dulang moderno na naglalaman ng mga temang tulad ng korupsyon, kahirapan, kawalan ng hustisya. Ito ay nagpapakita ng isang mahirap na tao na naghihirap sa isang korte ng mga Diyos. Himala, ito ay kay Ricky Lee at Vincent Jesus. Ito ay naglalaman ng mga temang relihiyon, pag-asa at pagbabago sa isang malayong probinsya sa Pilipinas. At ang Joshua Musical, isang dulang musikal na batay sa comics ni Carlo Vergara. Ang Cancer, isang musikal ni Aurelio Tolentino, isang dulang musikal na nagpapakita ng mga suliranin sa lipunan tulad ng kahirapan, sakit at kawalan ng hustisya. Ito ay naglalaman ng mga temang pangkalusugan at sosyal. Mabining Mandirigma ni Nicanor Chungson, isang dulang musikal na batay sa buhay ni Apolinario Mabini. Ito ay paglaban sa panahon ng kolonyalismo. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga dulang nagwagi sa kasaysayan ng teatro sa Pilipinas. Ang mga dulang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng wika, kultura at mga isyong kinakaharap ng bansa. Ito ay nagbibigay inspirasyon, nagpapahayag ng mensahe at nagtulak ng pagbabago sa laranang dula sa Pilipinas. Ang ilan sa mga kilalang teorya ay ang Aristotelian na teorya ng dula na naglalayong magbigay ng kasiyahan at paghugot ng emosyon sa mga manonood. Ito ay kamalayan at kritisismo sa mga manonood. Ang post-dramatic na teorya na naglalayong mag-explore ng iba't ibang anyo at estruktura ng dula. Ang dula ay maaaring gamitin bilang isang plataforma upang talakayin at bigyang diin ang mga issue sa lipunan tulad ng gender equality, human rights, climate change at iba pa. Ito ay pagsasalin at adopsyon. Ang mga dula ay maaaring isalin sa iba't ibang wika at kultura upang maipahayag ang mga kwento sa iba't ibang mga pamayanan. Ang pagsasalin at adaptasyon ng mga dula ay nagbibigay daan sa mga manonood na ma-access at maunawaan ang mga kwento mula sa iba't ibang kultura at panahon. Dula bilang pagsulong ng kultura. Ang dula ay naglalarawan at nagpapakita ng mga tradisyon, kultura at mga paniniwala ng isang lipunan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manonood na maunawaan at ma-appreciate ang kahalaga ng kanilang kultura at magkaroon ng pagkakataon na ipakita ito sa iba. Dula bilang edukasyon. Ito ay nagbibigay ng mga karanasan sa mga manonood na nagpapahalaga sa kahalagahan ng pag-aaral, kritisismo at pag-unawa sa mga pangyayari sa buhay. Ang mga dula ay maaaring gamitin bilang bahagi ng curriculum sa mga paaralan upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto at mga aral. Ang dula ay isang mapaglarong sining na nagbibigay ng aliw at pampalipas oras sa mga manonood. Ito ay isang paraan ng pag-escape sa totoong mundo at pagpasok sa ibang mundo na puno ng kasiyahan, emosyon at mga kahangahangang kwento. Ito ay isang malawak at malalim na larangan na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, kasiyahan at pag-unawa sa mga manonood. Mayroon din tayong mga sikat na dula sa Pilipinas. No Limitang Hiren ni Juan Abad. Ito ay isang adaptasyon ng nobelang No Limitang Hiren ni Jose Rizal. Pinapakita dito ang mga pagsasalaysay ng mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas at mga suliranin at kawalang katarungan na naranasan ng mga Pilipino. El Filibusterismo ni Juan Abad. Ito ay El Filibusterismo ni Jose Rizal. Nagpapatuloy ito sa mga kwento at mga tema ng No Limitang Hiren at naglalaman ng mga pagsasalaysay ng mga paghihiganti at revolusyon. Ito ay nagpapakita ng isang mahirap na tao na naghihirap sa isang korte ng mga Diyos. Joshua Saturnina. Ito ay isang dulang musikal na batay sa comics ni Carlo Vergara.
Ito ay naglalaman ng mga temang tulad ng pagkakakilanlan ng pag-ibig. Ito ay isang dulang musikal na nagpapakita ng mga suliranin sa lipunan. Mabining Mandirigma ni Nicanor Chongson. Ito ay naglalaman ng mga temang tulad ng kalayaan, pagkamakabayan at paglaban sa panahon ng kolonyalismo. Katie ni Jose Javier Reyes. Ito ay isang dulang musikal na naglalaman ng mga temang tulad ng kababaihan, pag-ibig at pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ay batay sa tunay na kwento ng buhay ng sikat na may awit na si Katie de la Cruz. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga sikat na dula sa Pilipinas, nagbibigay inspirasyon, nagpapahayag ng mga mensahe at nagtulak ng pagbabago sa larangan ng dula sa Pilipinas. Rolando Tinio, kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor sa teatro sa Pilipinas. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pagganap sa iba't ibang mga dula tulad ng Oros Man at Safira at ang Maglilitis ng Mang Serapio. Sa Lasta Legazpi, Larawan at Himala, isang musikal. Kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa dulang musikal. Noni Bon Caulino, ang Huling El Bimbo, kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa mga pelikula at telebisyon. Cherry Pie Picache, kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye at pelikula. Odeji Mora, isang kilalang aktor at direktor sa teatro, nagkaroon ng mga pangunahing papel sa mga dula tulad ni Jasha Saturnina. Pinky Amador, isang mahusay na aktres na nagpakita ng kanyang husay sa mga dula tulad ng Ren at Miss Saigon. Kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye at pelikula. Mencho Luchenko Yolo, isang veteranang aktres sa teatro na nagkaroon ng mga pangunahing papel sa mga dula tulad ng Sweeney Todd at Franklin. Ito ay batay sa tunay na kwento ng buhay ng sikat na may awit na si Katie de la Cruz. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga sikat na dula sa Pilipinas, nagbibigay inspirasyon, nagpapahayag ng mga mensahe at nagtulak ng pagbabago sa larangan ng dula sa Pilipinas. Rolando Tinio, kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor sa teatro sa Pilipinas. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pagganap sa iba't ibang mga dula tulad ng Oros Man at Safira at ang Maglilitis ng Mang Serapio. Sa Lasta Legazpi, Larawan at Himala, isang musikal. Kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa dulang musikal. Noni Bon Caulino, ang Huling El Bimbo, kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa mga pelikula at telebisyon. Cherry Pie Picache, kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye at pelikula. Odeji Mora, isang kilalang aktor at direktor sa teatro, nagkaroon ng mga pangunahing papel sa mga dula tulad ni Jasha Saturnina. Pinky Amador, isang mahusay na aktres na nagpakita ng kanyang husay sa mga dula tulad ng Ren at Miss Saigon. Kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye at pelikula. Mencho Luchenko Yolo, isang veteranang aktres sa teatro na nagkaroon ng mga pangunahing papel sa mga dula tulad ng Sweeney Todd at Franklin. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga sikat na aktor sa dula. Ang dula ay nagbibigay daan sa mga manonood na magkaroon ng mas malalim at mas malawak na kaalaman at kamalayan tungkol sa iba't ibang mga aspekto ng buhay. Ito ay mga kasaysayan at mga suliranin na nagpapalawak ng pag-unawa at nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip. Ito ay mga paraan din upang tayo ay magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang uri ng tao, ang kanilang mga saloobin at ang kanilang mga karanasan. Sa huli, ang dula ay isang malaking bahagi ng kultura at kasaysayan. Ito ay nagpapakita ng ating mga saloobin, kaisipan at mga isyu na nangyayari sa ating lipunan. Sa ganitong paraan, patuloy nating pahalagahan at suportahan ang dula bilang isang uri ng sining na nagpapakita ng ating mga saloobin at kaisipan. Ang dula ay isang malaking bahagi ng kultura at kasaysayan. Ito ay nagpapakita ng ating mga saloobin, kaisipan at mga isyu na nangyayari sa ating lipunan. Sa ganitong paraan, patuloy nating pahalagahan at suportahan ang dula bilang isang uri ng sining na nagpapakita ng ating mga saloobin at kaisipan. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw sa muli.